Praise God, isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Yan, maraming salamat po muli sa Panginoon sa araw na ito at sa inyo pong lahat na walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kung bago lang po kayo sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe at pakihit na rin po ng bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Sa araw pong ito ay isishare ko po sa inyo ang talambuhay ni Saint Gertrude the Great. Kaya muli po, samahan niyo ako at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Kasaysayan ni Santa Gertrudes la Magna, Saint Gertrude the Great. Si Gertrudes ay isinilang noong ika-6 ng Enero 1256 sa Isleben, Germany. Sa edad na 5 taon, siya ay ipinagkatiwala sa isang monasteryo ng mga Benedictine sa Helpa upang pag-aralin at palakihin ayon sa pananampalataya. Lumaki siya sa isang kapaligirang makadiyos at mataas ang antas ng edukasyon. Natuto siya ng filosofiya, teolohiya, Latin literature, musika, banal na kasulatan. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamatalino at pinakabanal na babae ng kanyang panahon. Noong siya ay nasa ika-25 taong gulang, nagkaroon siya ng isang malalim na espiritual na karanasan kung saan inilarawan niyang tinawag siya ng Panginoon mula sa kawalang saysay ng makamundong interes tungo sa ganap na pag-ibig sa Diyos. Simula noon, nagkaroon siya ng mga pangitain, malalim na pagninilay, mga mensaheng espiritual tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, tinawag siyang hempelo ng banal na pag-ibig at doktora ng banal na debosyon. Ang kanyang pinakaimportanteng aklat ay Herald of Divine Love, Legatus Divini Pitates. Naglalaman ng kanyang mga pangitain, turo at pagninilay sa banal na puso ni Jesus. Siya rin ang isa sa unang nagpahayag ng debosyon sa Sagrado Corazon ni Jesus bago pa ito opisyal na naging kilala sa simbahan. Si Santa Gertrudes ay kilala bilang patrona ng mystics, isang haligi ng debosyon sa Sagrado Corazon, modelo ng malalim na panalangin at espiritualidad. Maraming deboto ang naniniwala na ang panalangin ni Santa Gertrudes ay nakatutulong sa mga kaluluwa sa purgatorio, lalo na ang sikat na panalangin ni Santa Gertrudes para sa mga yumao. Pumanaw siya noong 1278 sa monasteryo ng Helpta. Hindi man siya opisyal na canonize, kilala siya sa buong simbahan bilang santa dahil sa kanyang kabanalan at impluwensya. Aral mula sa kanyang buhay. Number 1. Ang tunay na katalinuhan ay nagmumula sa Diyos. Number 2. Ang puso ang tunay na lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Number 3. Ang panalangin ay daan tungo sa mas malalim na pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos. Number 4, mahalin at idalangin ang mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. O mapagmahal na Diyos na nagbigay kay Santa Gertrudes ng malalim na pagmamahal at pangunawa sa iyong banal na puso. Hinihiling namin sa pamagitan ng kanyang mga panalangin, mapalapit kami sa iyong walang hanggang pag-ibig. Santa Gertrudes la Magna,
ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng pambihirang karunungan at mga pangitain ng langit. Ipanalangin mo kami upang magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, mapayapa at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Turuan mo kaming manalangin ng may katapatan, maglingkod ng may mababang loob at magmahal ng may dalisay na puso. Santa Gertrudes, tagapamagitan ng mga kaluluwa sa purgatorio, hinihiling namin ang iyong tulong sa aming mga mahal sa buhay na pumanaw at sila'y tanggapin sa habag ng Diyos at madala sa walang hanggang kapayapaan. Akayin mo rin kami sa landas ng kabanalan upang tulad mo ang aming buhay ay maging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa mundo. Santa Gertrudes La Magna, ipanalangin mo kami ngayon at sa lahat ng oras. Amen. Praise God, maraming salamat po muli sa inyong suporta sa ating channel. Pakishare na rin po ng ating mga video sa ating mga kaibigan, kapamilya. Don't forget to like, share, and subscribe kung bago lang po kayo sa ating channel. Kung gusto niyo po na mapasama sa ating susunod na shoutout, just type #ka-inspire. Thank you and God bless.